Kasi daw, okay na. Ano ba? Live na ba tayo? Game na? Okay. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, welcome dito sa ating live update. Kasama naman yung ating mga loyal na mga estudyante natin. Because nagtapos sila sa several courses dito sa ICSA. Ayan, pwede ba tayo magpakilala muna? Yes, ako po si Miss Mumi Namantis. Hi, I'm Miss Michelle Teha. Ayun. So, etong sa ating mga estudyante is makailang taon na kayo dito sa Kuwait? Ako dito sa Kuwait, pag 6 years na. Pero dati na akong OFW sa ibang bansa. Okay. 3 country na to. Ay, wow, sana all, hindi ko ng mundo. Si Ma'am Michelle. Ako loyal ako sa Kuwait, so 11 years. Ay, wow, tagal. Okay, so eto, paano naman yung experience niyo? Tulad mo nga, 3 countries ka na. Yeah. Yung OFW, naging challenging ba? Sa naging unang countries natin? Or okay lang? Yes, siyempre, di ba nga, from the beginning talaga, mahirap siya. Kasi, nung simula ko talaga is wala akong alam. 15 pa lang ako noon. Ay, wow, bata-bata. 15 pa lang ako noon. As in, ang alam ko lang talaga ng first abroad ko is magsaing ng kanin, plain rice. And then, mahirap talaga sa first time. Then, habang tumatagal, palipat-lipat kasi ako kasi naghahanap ako ng mas better. And then, dun sa pangalawa, medyo okay na. Pangatlo, okay na. And ito na yung pinakamaswerte ako yung nasa Kuwait ko. Nakatagal ka dito. Yeah, ito yung first time na binalikan ko. And 6 years na ako sa kanila. Ay, loyal ka din kay Kuwait. Yeah. So, una lang naman talaga, pinaka-challenging, di ba? Kasi syempre, nawalay ka sa pamilya mo, and then, panibagong experience. Kasi yung mga experiences natin na OFW, parang challenge din sa atin na kung ano ba yung kaya natin gawin. Ayun. Kay Ma'am Michelle. Ako, nung first time kong mag-abroad, ma'am, sanay naman ako sa trabaho. Pero yung lang talaga is nung homesick. Yun lang. Yung pinakauna. Yun lang. Tapos, mga after months, naging okay naman. Hanggang sa, alhamdulillah, hanggang ngayon, okay naman. Tuloy-tuloy ang laban. So, yan naman talaga. Basta kung meron kang priorities at saka pangarap na gustong abutin. Ayan. So, paano naman ninyo na kilala itong si ICSA? So, ako kasi mahilig ako mag-scroll sa Facebook. Ayun. And then, doon ko nakita yung ads niya sa RJ about sa computer secretarial. And then, dahil nga, ewan ko, sa akin. Yung parang nagtulak sa akin para manood doon. And then, kumbaga sign na yun. yes. Okay. And then, ang ginawa ko, pinanood ko yung mga interviews ng mga previous student. Hanggang sa, nag-curious talaga ako and then nagpaalam ako sa amo ko. In just a day, nag-enroll ako dito sa Ay, wow. Agad-agad. Yes, agad. So, eto si Ma'am Michelle. Paano naman? Ako, ma'am, 2019, alam ko na yung sa ICSA kasi may friend ako na nag-aaral na dito. Tapos, nag-inquire na din ako noon. And then, yun lang, the pandemic happened. So, na-late yung enrollment ko. So, nag-enroll ako is 2023. Yun. Tapos, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Loyal sa ICSA. Kasi itong dalawang estudyante natin is, nagsimula sila sa computer secretarial. And then, Arabic. English enhancement. And then, health and social care. And ongoing naman, graphic designing. So, ito naman. Kamusta naman yung mga guro sa, sa mga courses? Okay, sige, mamaya na yun. Kamusta naman yung pag-aaral, actually? Kasi nga, di ba, OFW at the same time, nag-aaral. Paano nyo siya pinagkasya yung oras ninyo? Ano ba yung strategies? Kasi mostly na mga estudyante, before sila nag-enroll is nag-aalangan talaga sila kasi balakid na nagtatrabaho ako. Paano kaya siya matatapos? Paano kaya siya matututunan itong course na to? Sa akin, walang masyadong challenge sa akin kasi konti lang yung work ko sa bahay. So, marami akong free time. Maluwag talaga yung oras. Yes, maluwag talaga. Kasi wala akong alaga. So, ang ko lang kasi sa bahay, main focus ko is pagluluto ng makakain ng amo ko. And then, after nun, free time na po ako. So, wala akong challenge about sa time management. Ayun. Yes. Kaya Miss Michelle? Ako naman, ma'am, yun nga, time management lang talaga. So, normally, ang ginagawa ko after work, so yung rest time ko, doon ko ginagawa yung lahat ng mga task ko, from ComSec course to English, and then ngayon sa health and social care. So, yun lang. Basta may goal ka, magagawa mo. Ayun din, no? Ayun din, time management din talaga. Kasi nga, ang hirap talaga kapag wala kang goal. Yes. Kasi, minsan kapag wala kang goal, nawawala rin yung focus mo. Yes. Mabilis ka matempt, kumbaga. Kapag tinamad ka na, kung wala kang goal, parang wala lang. Wala na nangyayari. So, kung may goal ka, matatapos mo talaga yung course. Ayun. So, set mo lang yung mind mo na meron kang tinatarget na tatapusin mo yung
araw na to or itong oras na to, and then magagawa mo siya. And then, just pray. Ayun, yun din, isa din. Kasi kailangan mo talaga magkaroon ng, ng schedule or task of the day na hindi basta-basta matapos itong araw na to na kailangan may goal talaga ako. Kasi yung oras, no? Kahit hindi mo siya matapos yung naset mo sa time na yun, basta may nasimulan ka, may matatapos ka. Yun. Ayun din. Kasi sa wala, no? Kasi higa ka lang ng higa dyan, tapos upo lang po. So, sayang yung time. So, yun. Why not na i-focus mo sa studies? Ayun. So, for sure, yung mga instructor, ayun, bye. Yung mga estudyante dumadaan dito. So, yun, sa ating mga kapwa-FW, so, nakaya ng ating mga estudyante. Sila nga, pang-apat, pang-lima na ng course dito sa ICSA. So, kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, there's a way. Yes, there's a way talaga. So, kung sa mga kapwa-FWs natin, hindi maging dahilan yung walang oras, yung hindi ko kaya, kulang sa budget. So, kailangan lang is target. Meron tayong priorities. May goal lagi. Yes. Kailangan nakaset lagi yung goal mo sa life. Yun lang. Kasi kung walang goal, kung saan-saan ka na lang napupunta. So, kailangan set your goals kung bakit ka nagpunta dito sa abroad. Ano ba yung gusto ko? Patunayan, ano ba yung gusto ko pang makamit? Diba? So, ayan sa mga natin din, instructors, kasi meron kayong 5 courses. So, isa-isahin natin. So, una naman, sino ang instructor niya sa computer secretarial? Si Sir Ryan, guys. Si Sir Ryan. So, kamusta naman yung guro natin, si Sir Ryan sa computer secretarial? Si Sir Ryan, wala akong masabi. Mabait, maintindihan siya. And then, anytime na kahit off na sa work niya, kung may kailangan ka ng assessment, anytime magre-reply siya. So, mabait talaga. Approachable. Kumbaga. Lahat, not just si Sir Ryan, lahat naman ng instructors. So, yun lang. Yeah, kasi alam na mga instructors natin na as OFWs, yung mga taong nag-work dito sa abroad is limit lang yung oras nila. So, kung dapat pagpasok sa klase is worth talaga yung pagpasok at pag-aaral. So, ano naman yung message nyo kay Sir Ryan? Thank you, sir. Thank you sa lahat ng kaalaman na naipasa niyo sa amin. Ngayon, confident na kaming gumamit ng computer anytime, anywhere. Ayun. Lalo na ngayon kasi new technology na tayo. So, kailangan bitawan na ang pagiging matakutin. Matakutin sa paggamit ng computer. Kasi nga, new era na tayo ng new technology. Lahat ngayon ng transaction is online na. Even pag-uwi mo ng Pilipinas, kailangan mo mag-fill out ng e-travel. So, lahat ngayon kailangan aware na kayo sa paggamit simple lang ng digital literacy, computer office applications. Kasi with that, nagkakaroon na kayo ng confidence paano gumamit ng computer. Okay? So, ayan. May pahabol? Siguro na lang. Sige na, kay Sir Ryan, go. Kasi si Sir Ryan din naman yung magiging instructor namin sa graphics. So, thanks in advance. Balik sila ngayon kay Sir Ryan sa graphics. Sulit na sulit daw. So, ayun, kay Sir Mark Kevin, for sure. Kasi patapos na rin sila sa health and social care course naman. Tapos na po kami. Tapos na, wow, congratulations. Waiting na lang sila sa graduation and sa verifications. Yun. Ano naman, kamusta naman si Sir Mark Kevin? Si Sir Kevin, wala, mabait din. Isa lang ang laging sinasabi, bawal ma-stress. Yun lang. Kaya nga, kasi nga stressful. Stressful ang trabaho. Well, honestly, pag mag-start ka sa class mo at first month, may stress ka talaga. So, yun dapat yung sinasabi na once nag-enroll ka, dapat make sure na may kaalaman ka sa computer. So, kung wala ka namang kaalaman, easy lang. May mga friends naman na pwedeng pagtanungan. So, mas advantage na meron kang kaalaman. Oo, kasi dito sa diploma natin, pinaka main skills natin before na mag-enroll sa computer sa UK diploma, kailangan meron tayong basic sa paggamit ng computer. And dito sa klase natin, yung mga estudyantes, tulong-tulong talaga. Tulong-tulong talaga. Walang higit man kanino man, pero tulong-tulong talaga sila. Okay, kasi feel ng bawat isa yung pagiging OFW, stress sa trabaho. So bakit ka mag-stress ng mga klase mo kung kaya mo namang magtulong-tulong? Ayun. Maging mataas kasi pareho lang naman tayo. Nagtatrabaho ko lang ang oras. So, kung sino man yung may kaalaman sa paggamit ng computer, so share your knowledge. Yes. Kasi wala namang mawawala. And then, it's your
ano din, no, fulfillment na naka-extend ka ng help sa kapwa mo FW at saka kapwa mo rin kaklase. Yun. Sa, ano naman ang message kay Sir Mark Kevin? Sir, same pa rin po, Sir Ryan. Salamat. Salamat sa lahat-lahat ng naitulong at na... Yes, sa English namin. Actually, ma'am, malaking tulong yung pag-English enhancement namin. Kasi nung una talaga, hesitate pa kami. Pero nung naisip namin, mag-module, marami. Kumbaga, more on reading. So, nag-decide kami na mag-English kasi helpful talaga siya. Lalo na pag may samatib ka. Kasi nandun yung, dun yung talagang iintindihin mo talaga lahat in English. So, yun. Thank you, ma'am. Kasi nagamit namin lahat yung tinuro mo sa amin. Kasi dito sa UK Diploma, kumbaga holistic siya. Kumbaga, hindi lang about sa paano alamin kung paano mag-assist sa mga pasyente, caregivers. It's also include sa mga paano mag-research, paano mag-construct ng sentence. Kasi as a OFW or as a caregiver, especially kung target nyo is European countries, US, kailangan meron kayong at least basic ng English na makipag-communicate sa pasyente ninyo. Dapat maging globally competitive, kumbaga, tayo. So, yun. So, maraming salamat. Ano pa yung ating, pahabilin sa ating mga instructors kasi mag-move na kayo sa next course ninyo. So, grabe. Kasi makikita pa rin natin yung mga instructors around sa ating, school. Ayan. So, mga kapwa rin natin OFWs. Last naman. Ano yung magiging, message nyo sa kanila, lalo na sa mga OFWs natin na may oras naman, bakit hindi igugulin sa pag-self-development, pag-improve ng sarili, not only sa skills, but professionally. Kasi nga, the more skills na meron ka, the more confidence and opportunity na magbubukas sa atin. Ano yung magiging, message nyo sa kanila na nag-aalangan pa to improve themselves. Pero, andun sila palagi sa live, nagla-like, sana all, congratulations. So, ano yung magiging message nyo sa kanila? Para sa akin, ma'am, sa kapwa naming lahat OFWs, mga Filipino man o ibang lahi, basta yung may pangarap, may desire ka na gusto mong makapagtapos sa pag-aaral, mag-inquire ka sa course na gusto mo, and then alamin mo kung ano yung fit sa'yo, ano yung sa time mo na, alam mo yun, perfect para sa'yo. Kasi sayang yung time like me before, ilang years yung nasayang. Kasi hesitant ako kasi bilang OFW, yung takot mo kasi, and then, basta, pag may goal ka, just go for it and makukuha mo yung kung ano yung gusto mo. Ayun. Mami na. Ano yung sasabihin? And based on your experience as OFW, paano ka nakapag-decide? Sige. Ako kasi dati is, takot ako. Takot ako mag-try pa. Magbago. Lagi ako nagdadalawang isip. Kaya ko kaya? Kasi lalo na wala For sure, yan yun iniisip niya. Yes. Dati kasi ako, wala talaga ako kalan sa computer. So, ito talaga yung unang kinuha ko. Kasi sabi ko, paano ba talaga siya gawin? And then, first day ko, takot ako. Kasi, paano kaya? Parang nahihiya ka pa kasi wala akong alam, mga ganon. Sabi ko lang is, huwag po tayong matakot. Dapat po, kung may gusto tayong malaman, kailangan natin siya i-try. Subukan. Kasi paano natin malalaman yung resulta without trying, di ba? So, ganun po, dapat po mag-try tayo bago tayo mag-give up. Yes. Kasi baka sa huli po, magsisi tayo na, sana pala i-try ko siya para malaman ko yung resulta. Yes. So, huwag po tayo mag-hesitate and try po natin kung ano man po yung nais nating i-improve or nais nating makamit na goal po. Yes. Kasi kami po, tignan nyo po, from 1 course to 5 course na po. Yes. Kasi nga, ang maganda kasi dito, palagi naming sinasabi, don't settle in one skills. Yeah, kasi nga, the more skills you have, the more opportunities you get in the future, inshallah. Kasi at least, kapag open ng itong job opportunity, in any pwede ka mag-apply doon. O, nag-open naman yung caregiver, apply ka na naman doon. Kasi unless, isa lang. So, isa lang, di wala kang ibang option. Oo. Diba? So, sa mga kapwa-OFWs natin, maging patunay sa ating mga kapwa din OFWs na kaya ng ating mga estudyante, why not? Try ninyo kasi nga on your first small step, doon magbibigay ng pagbabago sa buhay natin. We don't know, yung first small step na yon ay dadalhin tayo kung saan man. Yes. So, wag kayong mawala ng pag-asa, wag matakot.
pwede kayong mag-enroll dito sa ICSA. Pwede kayong mag-comment, yes. Pwede kayong mag-comment dito sa comment box below. Di kayo mag-message sa ating WhatsApp number, +96599302850. Di kayo magbisita dito sa office natin. We are located here in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. So, yan sa mga kapwa OFWs natin, message kayo and try. Yun ang pinakauna natin. Try, walang mawawala kung mag-try. Mag-inquire kayo, check niyo kung ano mas maganda para sa inyo. Yes. So, ayan. Sa mga estudyante, sa mga klase nyo. Yes, sa mga kaklase namin. Anong message nyo? Kasi nakatapos na kayo, sila naiwan pa. Google lang kayo, makakahabol din po kayo sa amin. Nauna lang po kami Yes. And then, susunod naman po kayo sa amin. Kaya, fight lang po kayo. Laban lang. Yun lang. Okay lang pagpahinga, pero wag sumuko. Yes. Okay, balikan ang course ninyo. Kasi, hindi naman natin mawawaglit yung mga problema, yung may mga financial problem. Pwede magpahinga, and then balikan nyo yung course ninyo. Kasi sayang ang nasimulan. You don't know what will come after your course. Yes. Diba? So, yan. So, maraming salamat ulit. Yeah, thank you. Miss Michelle, Miss Mina, sa ating sharing ng inyong student testimonial, and then also message din sa ating mga kapwa-estudyante, and then also din sa ating mga kapwa-OFWs. Yes. Naway maging inspirasyon kayo sa ating mga magandang inspirasyon din kasi nga the more you testify kung paano yung pag-aaral ninyo, yung mga pinagdaanan, yung nakaya is also inspiration sa ating mga manonood na walang imposible kung may will talaga. Kung may will ka talaga, walang imposible. Yes. At saka, wag lang yung mag-plan, kailangan din siya sabayan ng action. Ayan. Wag lang daw drawing. Wag lang drawing. Yung mga magkabarkada, nag-trip, tapos drawing lang. Hindi na tuloy. So, dapat, kapag nag-plano, kailangan yung simulan. Yeah, sabayan ng action po. Wag lang drawing ha, wala lang plano. Yun pag drawing lang. Kasi kami, yung kasi mami, yung takot talaga nandun yun. Yung talaga yung sa umpisa, pero maalala ko yung first day namin. Talagang shaking kami kasi tinitingnan namin yung instructor namin parang nakakatakot talaga, ma'am. Tapos, kasi na-overwhelm kayo from work, na usual routine nyo, trabaho lang, then bahay, trabaho, bahay. Tapos yun, magkasama na kami first day. From the first day. Until now, so, we have each other. Hanggang ngayon, ride or die. Assignment, financial, we're good. Kasi dito sa ICSA, it's not only about training, but you will find family. Yeah. Yes. Family nagtutulungan. Dito nagkaibigan at kaibigan na kaibigan, friendship. Hindi ka lang magbigay ng knowledge sa studies mo, magkakaroon ka ng yung, ang sinasabi nila na parang genuine friendship. Yes. So, yun yung meron kami. Kasi dito, syempre, malayo tayo sa family, and then, sino-sino ba naman yung magtutulungan kundi ka OFWs? Yes. So, para mapagaan yung buhay. So, yan, kaya nagkakaroon dito ng mga bandings, activities, wherein to, shake off yung mga stress sa trabaho. At saka, sa isa't isa. Yun yung pinaka-importante kasi, meron kang someone na lalabasan ng galit mo. Hindi naman sa ganun ma, pero pag kasi may time kasi na stress ka, meron lalo na sa mga module mo or sa may exam kayo na alam mo yun, yung meron kang pagtatanungan kasi iba pa rin yung meron kang makakausap So, yun lang. Ganun talaga dito sa ICSA. So, mga kapwa-estudyante, tulong-tulong. So, yun naman talaga. Dito yung camaraderie and then friendship, kumbaga. So, yan sa mga kapwa-OFWs natin, start your day na to develop yourself, upgrade yourself, kasi wala namang tutulong sa atin, kundi sarili natin. So, walang sa'yo dyan, hoy, gumising ka na. Susunod na, ano ng balita? Okay, so yun, kailangan yung mag-start kung ano man yung plano ninyo, kasi ang plano, magiging plano lang until the end kung hindi kayo gaganap. So, ayan. So, maraming salamat again sa ating mga manonood, and thank you once again sa ating ating loyal students. Yung gustong mag-enroll. Dito sa namin, hindi siya, kasi kagaya namin nung una, inisip namin is yung tuition fee. So, lahat naman na pag-uusapan. Mag-inquire lang kayo, dito hindi kinakailangan na mag-full payment ka. So, mag-inquire lang kayo. Flexible yung payment, flexible yung schedule. So, ginagawa talaga natin ang paraan para at least maging magaan sa mga estudyante natin kung paano nila
nila matapos yung course, paano nila ma-full yung mga payments nila, it would be flexible. Na pag-uusapan naman kapag kung ano yung arrangement. Yun. So, maraming salamat again. Nakilang salamat na ako. So, yun, maraming salamat ulit sa mga manood natin dito sa ating live update, and see you more sa ating student testimonials. May mga susunod pa na mga live testimonials natin. It serves as a proof na yung ICSA and the product of ICSA is quality talaga. So, ayan po. Maraming salamat and God bless you everyone, and see you more sa ating live update. Bye po. Your partner in success!